Ang video na inyong mapapanood ay pawang mga trending news na nangyari ngayong linggo base sa personal kong obserbasyon. Kung ang mga chismis na nakalap ay totoo o pawang katang isip lamang, google nyo na lang. Ano na? Viewers' discretion is advised. Cut! Natakpan ata yung cable ng mic. Ulitin natin, okay? From the top. Pakiayos lang ng cable, no? Para makabuelo si ate. Sayang, ang ganda pa naman ng momentum eh. Retake tayo, ha? And? Cut! Lobat ata yung mic eh. Yung mic? Yung mic yung kailangan ayusin. Kuha naman ng bagong battery o baka lobat lang yung mic. Okay ulit tayo On cue. Ready? And... Cut! Yung ilaw. Siguro yung ilaw. Baka nasisilaw si madam eh. Adjust natin, no? Isa pa. Game. And... Yung damit ba? May problema ba tayo sa damit? Baka masyado masikip yung outfit. Luwagin lang natin ng konti. Okay na. Carry na yan. Sige, isa pa. I believe in you. Gagaling! I believe! Ayan na! Sige! Sige na ate, diretso mo na. Parang ako mo na, matapos lang. Sorry! Hindi, huwag ka mag-sorry. Okay na yun, matapos lang. What's up mga Mars? Andito na naman tayo at nagbabalik sa isa na namang episode ng Chismisan. Dala ang 1 week worth of chismis. Kaya sit back, relax, and enjoy the show. Panis, ganito ang lasing sa amin. Nahatid ng sariling baka. Tatlo ang napatay sa Ateneo shootout. Kabilang dito ang dating Lamitan City Mayor na si Rose Furigay, ang kanyang executive assistant na si Victor Capistrano, at isang school security guard na si Genevieve Bandiala. Agad naman nahuli ang suspect na si Dr. Chow Tiao Yumon na napag-alaman na may matagal ng pinaglalabang issue ng korupsyon at di umano'y pagkakasangkot sa drug trade ng mag-asawang Furigay sa Lamitan City, Basilan. Nailapit na daw niya ang mga reklamong ito sa Office of the President, sa Chief of Police, sa Karame, sa Ombudsman, sa DILG, at kay dating PACC Commissioner Belgica. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi ito umusad hanggang sa ito na nga, inilagay na niya ang batas sa kanyang mga kamay. Ilang araw matapos ang shootout, tinagtad ng bala ng riding in tandem ang ama ni Dr. Yumol. Ano sa tingin nyo? Kaninong dugo kaya ang susunod na dadaloy? Sino kaya sa kanila ang totoong biktima? Kaninong hustisya kaya ang mananaig? Ano na? Kamusta na ang lasa ng malakas na ulan sa gitna ng rally? Ano kung susunugin niyo yung effigy ni PBBM? Ano nangyari? Umulan ng malakas. So effective talaga siguro yung concert na ginawa ng PNP. Samantala, akala siguro nitong professional journalist na to basta-basta na lang ang inyong Sandro, no? Already said Congressman Sandro Marcos, the eldest son. Hindi ka talaga sure, ma'am? Talaga ba? Isang professional journalist not doing her research? The eldest son of President Bongbong Marcos and First Lady Liza Araneta Marcos. Congressman, ang bata mo, no? How old are you? 28, ma'am. Grabe talaga yung mga tinginan niya, ha? Ako lang ba? O medyo condescending? Ano bang nakakagulat doon? May mas bata pang naging kongresista sa kanya. 28. I'm actually not the youngest. You're not the youngest. There are a number of congressmen who are younger than me. Yeah, okay. What kind of help is he going to ask from Congress? For what specific legislation? I don't want to preempt the president, ma'am. Okay. Ano na, ma'am? Kaya pa? Will he be making announcements about appointments? Because there are a few more appointments in the cabinet, for example, or other government I don't bodies, think the etc. State of the Nation address is a Venue appropriate for that. venue to be announcing the appointments. Okay. Akala mo kaya mong paikutin yan, ha? And he never mentioned the 31.6.5 million who voted for him. He talked about 110 million reasons to be confident. It sounded to me like your dad was steering away from talking about how divisive the election was. Is that what he's trying to do now? And how would you, as his son, try to address all these issues that, we have many political forces that don't agree with him, that see this as a very strange happening, to have a second Marcos as a president? Well, ma'am, with all due respect,
divisiveness might be the opinion of some, but being the first majority president elected since, I guess, very long time. Since a very long time, I don't see anything divisive in it. If you are supported by the majority of the Filipinos, then you can argue that that's the majority. And Well, it is the majority, yeah. exactly. Napasubo ka, no? All right. Thank you so much, Congressman Sandro Marcos. Sandro, maraming salamat. All right. I know you need to go and have lunch. No. I actually, we have to be in the hall by 3. Lunch ka pang nalalaman, ha? Pinagsasabi mo, girl. Oh, yeah, that's right. Okay, sige na. You can go na. Okay. Thank you. Thank you very much. Go ahead. Salamat. Thank you so much. Thank you. All right. Tapos ura-urada mong pinaalis yung ini-interview mo. Ganito pala maging professional journalist. Okay. Bago natin tignan ang speech ni PBBM, ganda ng mga camera shots ni Direk Paul, ha? In fairness, kakaiba at artistic ang atake. Kudos sa'yo, sir. Tapos habang ang karamihan ay nakabarong Tagalog at Barot Saya, signature naman ni VP Sara ang katutubong kasuotan ng mga taga-Bagobo, taga-Bawa. Na talaga namang eye-catching, head-turner. At para siyang icing on the cake sa kapulungan ng 19th Congress. Yan ang tunay na angat. Diba? Tulad nung isa, kabaliktaran ng angat. Anyway, so ayun na nga mga Mars. Naintindihan nyo ba yung mga pinagsasabi ni PBBM sa kanyang SONA? Tinalakay niya ang kanyang roadmap vision para sa ating ekonomiya. Ang game plan niya in resolving food crisis. Update sa mga planong farm-to-market roads. Moratorium on land amortization. Agrarian reform beneficiaries loans. At ang pagpapalakas pa sa ating turismo. Mga aksyon na gagawin ng gobyerno sa calamity response. Violence against women and children. Ang magiging approach sa ating health and COVID-19 pandemic situation. Mga planong karagdagang health centers at ospital. Availability ng murang gamot. At ang planong full face-to-face classes. At kung itutuloy pa ba ang K-12 o ano. Ang pagpapalakas ng digitalization sa bansa, infrastructure at public-private partnership, ang tuloy-tuloy na pagpapagawa ng rail transport system, ang pag-generate ng mura at reliable energy, pati planong pagtatayo ng nuclear power plants, renewable energy, disaster resiliency, at fresh water supply. Dinalakay din syempre ang welfare ng ating mga OFWs at foreign policies ng ating bansa. Sinabi din niya dito ang 19 priority legislation niya na pinapasulong sa Congress. Pero sa dami na sinabi niya sa kanyang SONA, isa lang talagang nasa isip ko, shit! Na-miss ko lalo si PRRD. Kahit isang putya man lang, wala eh. Wala, be. Alam mo yun, sobrang smooth nung speech niya. Napaka-formal at talaga namang well-versed ang pagkaka-deliver. Wala man lang kahit isang joke na binitawan. Pero okay lang. At least hindi puro iyong halungit ang nangyari, di ba? Pasalamat pa rin tayo. Side note, sa mga nagsasabi kinabisado niya ang buong speech niya, teleprompter nga pala ang tawag dito. Like riding a horse. Oh, I would ride a squad. Mukhang may malilintikan sa Parliament ng Malaysia dahil sa issue nila ngayon sa Sabah. Kasalukuyan lang naman silang nagtatalo-talo ngayon sa Parliament nila. Telah diadakan bersama dengan pihak yaitu pihak berkuasa negeri Pero ano ba kasing nangyari dyan? Bakit ba umabot sa ganito ang sitwasyon ngayon? Ang chismis noon na history ngayon, noong 1658, ibigay ng Sultan of Brunei sa Sultan of Sulu ang eastern part ng Sabah. Dahil sa pagtulong ito, di umano, na manalo ang Sultanate of Brunei sa mga kalaban nila noon. Fast forward sa taong 1878, nagkaroon ng kasunduan sila. Sulu Sultan Jamal al-Alam, Gustavus Baron von Overbeck, at ang British North Borneo Company na magbabayad sa Sultan at sa kanyang mga tagapagmana ang British government ng 5,000 pesos yearly bilang pagpapaubayan ng mga lupain sa Eastern Sabah na noon ay pinamumunuan na ng Sultanate of Sulu. Nung namatay si Sultan Jamal al-Alam noong 1936, kinilala ng British colonial government ang siyam na tagapagmana ng kasunduan nila sa Sabah. Nung naitatag na ang bansang Malaysia noong 1963, sila na ang nakamana ng kasunduang ito. Ang kaso mo, may misunderstanding sila sa original na kasunduan. Sabi ng Malaysia, pinaubayan na sa kanila ang Sabah. Sabi naman ng mga tagapagmana ng Sultanate of Sulu, pinaparentahan lang daw nila ito sa inyo mga beshi. Hindi naman nakapengol ang Malaysia, kaya tuloy ang pagbabayad nila. Fast forward noong 2013, itong si Sultan Jamalul III, isa sa siyam na tagapagmana, di umano'y sinalakay ang Sabah at nakapatay ng 6 na sibilyan at 10 Malaysian security forces. Kaya yun, kinancel tuloy ng Prime Minister noong mga panahon na yun ang kanilang kasunduan. Hindi na sila nabayaran mula noon at tuluyan nang naipaubaya ang Sabah sa Malaysia. Sino nga bang presidente natin noong 2013? At parang wala naman atang nagawa para ipaglaban tong kasunduan na to. Fast forward ulit ngayong 2022, nanalo sa isang French arbitration court ang mga tagapagmana ng Sultanate of Sulu na pinapanigan silang mabayaran ng $14.92 billion mula sa Malaysian government dahil hindi daw dapat natigil ang pagbabayad sa kanila noong 2013. Kaya gaya ng nasabi ko kanina, may malilintikan sa Parliament ng Malaysia. Nangangamoy vote of no confidence to mga mams pag nagkataon. Abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. I hope
Hope you're ready kasi ready na ako para sa ating Chismis of the Week. 408 million worth ng shabu. Nasa kote ng mga anti-narcotics operatives ng PNP sa Pampanga. Nahuli din dito ang isang big-time drug trafficker. Good job sa inyo mga sir. Patay ang isang trabahador na naglilinis sa isang septic tank sa MOA. Matapos itong makalanghap ng toxic fumes at mahilo na naging sanhin ng kanyang pagkahulog at pagkalunod dito. Our condolences po sa mga naiwang pamilya. Tinaguri ang Mr. Bean ng Pinas na si Kaloy Ogag Alde Pumanaw. Salamat sa mga happy memories, Paps. Rest in peace. Isang flash flood ang sinapit ng mga residente sa Bubong, Lanao del Sur. Dahil na naman siguro ito sa malakas na ulan. Stay safe kayo lagi dyan mga sir at ma'am. Matinding traffic ang sumalubong sa mga motoristang bumabiyahe sa Tagaytay Santa Rosa Road. Matapos tumawid sa kalsada ang isang fuel tanker. Buti na lang at wala namang napabalitang nasaktan. Huling-huli sa camera ang pagpapasaway ng isang feeling VIP na sasakyan with matching escort pa na counterflow sa isang daan sa Silang Cavite. Ang chismis, mayor daw di umano ang sakay ng sasakyan. Yun ang balita narinig ko lang. Chess Grandmaster Magnus Carlsen. Pas na muna daw depensahan ang kanyang title. Mukhang hindi na ata ginaganahan makipaglaro ng chess si kuya nyo. Ikaw ba naman ang ilang taon ng palaging panalo ng panalo Final 3 weeks ng Ang Probinsyano. Totoo ba? Ang programang minahal ninyo ng 7 taon ay nalalapit na po ang pagtatapos. Ayusin mo, brad. Baka yan final 3 weeks and 3 years pa. Ewan ko lang. Let's see. Direk Joel Lamangan. Parang threaten nga ba kay Direk Daryl Yap? So true ba ito? Balita akong gagawa daw siya ng isang pelikulang pantapat sa Made in Malacanang. Ito lang ata ang pelikulang hindi pa ipinapalabas pero napakarami ng affected. Naglabasan na naman ng mga mamaru at feeling entitled. Hindi pa pwedeng manood muna tayo, be? Atat kayo ha? Arjo Atayde nagpropose na kay Maine Mendoza sa mismong anniversary ng tweet dati ni Maine sa kanyang Arjo Cutie. Taray ng pa-fireworks ni Mayor, ha? Kabog! Congratulations sa inyong dalawa. Engaged na din sila Alodia Gosieng Fiao at ang kanyang recent jowa na si Christopher Kimbo. Congrats din sa inyong dalawa, ha? Isang patunay na wala talaga sa tagal ng pagsasama yan, no? Kuya Will, bigyan ng jacket yan! Alam mo yung mga moment na G ka magtrabaho pero joke lang, hindi pa. Ilang araw bago ang Minority Senators Coco Pimentel at Risa Hontiveros nag-file ng resolution para ma-withdraw ang mga charges at tuluyan ng mapalaya si... Sino nga bang senator yun? Yung may... Jonel... Ayun, si Senator De Lima. Senator pa pala yun. Tsaka wait, dalawa lang silang nasa opposition senator. Nangyari, paano na ang checks and balance natin sa Senado? Akala ko ba the best ang 1987 Constitution nyo? Kung naka-parliamentary system lang sana tayo, sana isang team kayong nagbabantay sa mga kilos ng gobyerno. Paano yan? Dalawa na lang kayo. Kontra sa other 22 senators? 1987 Constitution pa mo. Tapos ang lakas nung silipin yung mga kulang sa speech ni PBBM. Federalism. Siyempre, kandidato po ng Partido Federal ito Ngayon hinahanap nyo. Ano bang ginawa nyo nung term ni PRRD? Lalo na to, tutungo-tungo ka pa dyan. Panay ang kontra nyo dati nung matchingat ni Snorlax sa Federalist. Tapos ngayon hinahanap nyo. Pero imagine kung sinabi naman ni PBBM yun sa kanyang zona. Ibabash nyo pa rin naman siya diba? Sasabihin nyo term extension na naman. Never again martial na naman. Ayusin nyo. Kaya kayo nasasabihang salot Buti pa dito sa House of Representatives. Ready na daw talakayin ang constitutional reform kahit hindi pa ito ang priority ni PBBM. Sino-sino kaya mga kongresista natin ang magsusulong sa federal parliamentary system? Pro-constitutional reform ba ang mga kongresistang binoto nyo? Kilala nyo ba yung mga nominee ng party list na nakalusot? Ito sabihin ko lang ha, personal ko lang na opinion to ha. Kung nasa Congress lang sana si Miss Mocha, baka siya pa ang naging counterpart ni Senator Robin Padilla. I'm just saying. Kasi ngayon, sinusulong na ni Senator Robin ang pagpapalit ng ating bulok na 1987 Constitution towards a federal parliamentary system na bukas sa mga FBI. Ang payo na kanyang legislative consultant na si Attorney Panelo ay ilapit daw ito sa mga tao. Dahil kung makikita natin sa previous Cali survey natin, talagang marami pa ang undecided dahil sa kulang pa ang nalalaman nila dito. Kaya tama talaga ang sinabi dati ni former President Duterte na malaki ang magiging parte ng media para sa pagpapaliwanag sa mga tao ng kahalagahan ng constitutional reform. Niyanig na isang earthquake magnitude 7.3 ang Northern Luzon nung nakaraang araw. Napakaraming establishments ang nasira at gumuho dahil dito. Ang epicenter ng lindol ay nagmula sa Cordillera Region at naramdaman ito hanggang Region 4A. Agad namang rumisponde ang ating pamahalaan upang matulungan ng mga nasalanta. Umaksyon agad ang ating Armed Forces of the Philippines para sa mga rescue operations. At nakatuwang din nila ang ating mga reservists at ROTC sa mga relief operations. Bumisita na din sila PBBM at DSWD Secretary Tulfo upang magpaabot ang tulong sa mga nasalanta. Nagtitake note kayo? Kung paano mag-handle ng ganitong relief operations kapag may sakuna. Pakisulat ha. Baka na naman kasi hindi binabalita sa mga mainstream media. At yan ang Chismis of the Week. Beshi, napalaban ako sa episode natin this week. Ang haba ng script. Sakit na tuhod ko. Kanina pa ako nakatayo. Para 2 hours ko ata sinut. Di naman ako nagre-reklamo, no? Lalo na kung may pa-Gcash kayo dyan. Diba? Baka naman.